Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Alam mo yung pinakamagandang growl mo? Yung sa dalawang video na hindi na-upload, pare. Ang haba nung isa dun eh. Para namang biniti mo yung mga viewers natin. Ano tuloy yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Yung kanina, Hindi na namin mapapakita talaga eh. Ayan. Wala. kanina nga meron akong kinlip na growl ko dahil para sa akin, sa lahat ng na-upload, yun yung pinakamaganda. Yun, inano ko. Pero sabi mo, mas maganda pala yung hindi Oo. na-upload. Yung dalawang doon kasi mahaba. Kaso, delikado rin kasi yung topic niya. Nag-all out ako dun eh. Tapos may mga sektor talagang tinatamaan. So tingin ko talaga niligtas ako. Ganun ko siya tinitignan. So isa daw general ng Soy Army, ang puso ko nasa mga magsasaka, agrikultura, hari ako ng hip-hop underground. Gago, kabisado ng iba yung fan yung ano ko ah. Yung Intro skill ko. mo talaga. Type na nila dun sa baba. Oo, so sobrang fan. Yung iba pinipm. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo magamoy bad boy ng may class pare, mga perfumes natin available sa TikTok shop. And also, kaysa daw pare yung Shopee, check out yun. Nandyan yan sa description yung mga perfume namin. Be trading. Yeah, so kung lalaki ka, mag-sports ka. Ubusin niyo yung pabango nila. Shopee ni Sadao, tsaka TikTok ni Josh on Point. Ako Yeah. naman, si 8 Asset sa lahat ng social media. I-follow niyo yung Facebook page ko kasi habang wala pang live yung anti-support page namin, dun muna ako magla-live para Oh. makita nyo kami ng live. So, Ang swerte nyo. Ang swerte nyo! At swerte rin ako, magkakakilala na tayo. Gago, may isa nag-comment nga noon. Totoo nga, sabi ni Taset. Nabasa mo ba yan? Ang swerte nga, ang swerte ko, at ang swerte nyo. Yung ginulit niyang gano'n. Abot yata yun sa pera, sa topic na pera. Kasi ang dami daw niya natutunan. Tangan nyo, bumabait na kayo. Hindi, bumalik kayo sa pagiging masama nyo. Mas maingay kayo pag masama kayo kay 8 eh. Hindi, nag-improve na kasi si 8 eh. Diba? Nag-improve na. Pero Kita ang nito. magaling dito sa mga to, kahit nga nung mga panahon na, kumbaga, unang tira ko yun eh. So, kumbaga, kulang pa sa pagpupulido. May mga nakakaintindi eh. Kaya nga yung mga comment nila ngayon, ano na lang siya eh, parang confirmation na lang eh. Kumbaga sinasabi nila, okay talaga. Kasi may basis sila na kahit nung una pa lang, nagets na nila. Na yung improvement, ipagpapasalamat ko talaga yun sa mga nag-hate. Oo. Totoo. Kasi, Kasi hindi mo pa-point out eh kung Oo. alin yun. No? So, Pero meron ding comment na nag-make sense sa'yo na nagamit mo siya para improve yung communication skill mo sa podcast. Hindi, ito mahirap dito. May mga mag-hate na naman. Kasi, hindi ang nangyari, kasi pinanood ko eh. So, nakikita ko kung ano yung i-improve. So, hindi pa rin dahil sa kanila yun. Bakit? Ano? Dahil Sino pa sa rin? akin yun. Pinanood ko, ay mali to ha. Ito yung babaguhin ko. Pwede ba kami bigyan ng isa o dalawang example? Ng specific. Kasi, katulad nga na napag-usapan natin kanina, totoo nga siya na, kasi pag nagpapaliwanag ako, yung train of thought, humahaba talaga siya. Tapos in the process, nakakalapag ko ng variable, nakakalimutan ko yung point ko eh. Nakakalimutan ko siya kaya lumiliko. Tapos Pero gets ka namin kaya kasi nagtutuloy din. Oo. Nag-gets kasi, totoo di ba? Totoo. Kaso nakalimutan nating na Oo, dahil para hindi pantay-pantay ang ano. Oo. Yeah. Tapos yung isa nga rin, ako minado talaga ako dun. Pag na-excite ako dun sa topic, parang gusto ko na agad sabihin lahat sa isang bagsakan Tayo lang. na kahit nga ngayon, nagagawa ko pa rin yan minsan. Oo, di ba? Kaso nga lang, syempre, mas control nga lang ako kumpara sa'yo kasi mas ano siya. Madali makita pagka sasabog siya sa excitement eh. Oo. Gaganon, gaganon. Titingin siya kung saan, gaganon siya. Tsaka, Yan na, magbibigay na. Gaganon. hindi, kaya ako rin na-differentiate siya. Ano rin, nakatulong din yung mga, si anti-support clips, yung mga nagkiklip. Ah. Kasi napansin ko doon, so nakiklip niya kasi mas simplified. So nakiklip niya. Tapos nakikita ko yung demeanor ko doon, kalmado kasi ako doon. Kaya sabi ko, pag sumosobra talaga yung excitement, doon siya, doon nasisira. Eh. Last question. Meron bang time nung bago ka pa lang, mga first week, 1 month mo or 2 weeks mo,
Meron bang time doon na parang gusto mong tumigil na lang? Ay, hindi. Wala. Pumasok ba siya sa isip mo na, wag ko na kaya ituloy ito? Kasi yung daming basher eh. Wala ganun. Malabong pumasok sa isip niya. Wala. Pero, merong pakiramdam na, nakakapagod pala. Exhausting. Oo, may pakiramdam na nakakapagod. Pero sa akin, wala eh. Ito yung napili kong landas eh. Ganun yung tumakbo sa utak ko eh. So, hindi option yung huminto. Hindi option. Hindi ka Yung- na demotivate sa kanila. Parang pinapahina. Kasi kinasipilit ka nilang kinakontra that time eh. Pero natuwa nga ako dito. Kwento ko lang itong nangyari na to behind the camera. Siguro naka-2 week na tayo nagsushoot nun. Okay. Nakita ko sa kanya yung pagod niya, pre. Yung mata niya parang, alam mo yung matang puyat. Ganun na yung after ng shoot natin. Siguro mga 7 p.m. yun after ng shoot natin. Pero nung nag-aayos kami dun sa motor, di ba, pumaparada siya dun sa tapat ng kotse ko. Habang nag-aayos siya, sabi niya, tangina, okay itong nangyayari na to. Gusto niya, pre, yung pagod siya pero gusto niya yung nangyayari. Sabi ko, yan talaga yung ugali niya. Kumbaga, nung nakita ko, sabi ko, welcome to anti-support talaga. Ako nag-worry ako ng slight eh. Kasi since mas social media kang tao pero hindi pa ito yung pang maraming beses mong na-expose Totoo. sa bash and hate. Kami, putya, namumumug na namin yan. Parang buwan-buwan, linggo-linggo namin namumug yan. Noon pa, kahit may kanya-kanyang platform pa lang kami. Kaya ako nag-worry nung una na, kumusta na kaya lagay nung tao? Ano kaya yung pagtanggap niya doon? Wala. And hindi ko na natanong kasi hindi naman kita nakitaan ng tinatamad ka or nanghihinaan ka. Lumalabang ka pa nga. Kayo! Magano, di ba? Napatulan mo yung hater nung kada intro eh. So, yun lang. Oo. Pero 'di ba nabanggit ko nga sa inyo 'yun na ang galing din ng naniniwala talaga ako na ang katawan ng tao, high-tech na machine talaga siya eh. Kasi basta kung di ko na maalala kung saang part 'yun, basta kung saang part man yung pinakamaraming pangit na comment. Yung nakwento ko na sa inyo to eh. Na ayaw ko na magbasa ng comment, parang nasusuka na ako. Sabi mo. Nakakasuka na, so hindi ko na binabasa. So, Anxiety ka rin nun, parang slight. Stress. hindi naman, hindi. Pero basta meron ng pakiramdam na hindi ko na lang babasahin. Kasi, parang nakakadiri. May ganun pakiramdam eh. At kasi tinan mo pa to, pag lumipas na siya, kahit 2 days lang, ang nasa utak ko na, para sa pambalikan ko yung mga pangit na comment, 2 days na nakalipas sa video. 2 days ago na yun eh. Ibabalik ko pa ba yung sarili ko sa agony na yan? Tama, Diba? Kung ano man yung comment nyo sa sinabi ko, lumipas na yung 2 days. Kasi ito, malalim na thought na naman to. Ibang tao ka na, kahit yung 2 araw na yun. Totoo. Ibang tao ka na nun eh. Kaya maganda rin pala sa'yo yung daily upload. Parang nakaka-proceed na tayo kagad. Bala kayo dyan. Talaga, Pwede, no? Yun yung, ayoko sanang dito eh. Pero di ba dahil taping tayo, style. Ang naano ko lang talaga na, tangina, nakalipas na yan eh. Yun ang talaga nasa akin. Nakalipas eh kung ano pa sabihin yan dyan. Wala na. Hindi maganda sa daily upload, no? Kasi kung isang bagsak lang tayo every week, ang tagal ng comment no, isang linggo. Naiipon. Di dahil daily upload, tangina, paunti ng paunti yung hate. Gasa wala ng hate. Tsaka parang rin sa sobrang daming upload, araw-araw tayo nag-upload, minsan tatama rin na sila mag-comment ng hate. Hindi sinusunod. Bukas na nga lang. Bukas na Ngayon, ako. nakiki-happy birthday. Happy birthday. Di ba? Tangina, Wala kaya para, talaga, mas utang na loob talaga, lalo tayo, para doon sa mga sumusuporta. Putik. Sabi ko nga kaysa daw, hindi ko nabanggit sa'yo. Sa, sa 30 plus years na pagkabuhay ko sa mundo, ito yung all-time high ng nag-happy birthday sa akin. Oo, sabi niya kanina. Gago, dami. Ito yung pinaka-special na birthday ko. Meron sa YouTube, meron sa Facebook, Oo. meron sa page. Yung iba, hindi ko na talaga ma-replyan. Ang dami. Pag nakita ko dun sa iba, hindi ko na, Solid. Meron ka rin ni anti-support, page eh, di ba? Yun nga. siya. Yun nga. Dami rin bumati. Yun, kaya, alam mo yung mga experience na yan, yung mga learnings na nakuha natin yan. Kaya nga #1 male podcast sa buong Southeast Asia. Nung nag-boxing tayo, napaka-comment na sila. Eto nga talaga. Ito Sabi talaga. sa comment, kaya pala #1 male podcast. Oo. Nakita ko yun. Ano yan?
Namamotivate ako mag-workout dahil dito sa mga videos na to. Kasi yung sinasabi natin, ginagawa namin, nagkakasakitan, may pain, pares kami naghihirap, di ba? Yan, tinanong ko lang si 8 dahil gusto ko maging transparent sa inyo na kung ano ba yung naramdaman niya sa mga pinagsasabi nyo dati. Journey yun eh. Yeah. Journey yun, di ba? Pain dahil sa mga comment, acceptance, move on. Di ba? Tangina, pinag-uusapan natin araw-araw how paano ang isang lalaki nag-i-improve sa buhay, paano yung lalaki nagiging legendary is yun ang isang example nun, pre, di ba? Pero may time na na slightly nagbabago si 8 nun eh. Sa podcast nun. Parang papansin ko bumabait sa 8 ah. Kinausap ko siya nun. Off cam, parang medyo bumabait ka na wala yung ano. Ganon, sige. Okay lang yun. Sabi niya, pakbakan ko lang ganon. Oo, kasi wala naman sila magagawa eh. Ikaw ang pinili namin na isang host eh. Ano magagawa nila? Una, hindi ko pa nga nagigets yun. Di ba? Sabi mo, sige, banata mo. Nagtiyatanong mo siya, ano masasabi mo dun? Ano masasabi mo dun? Oo. Yung pala talagang... Inaaliop ko. Oo. Hindi, inaaliop ko talaga pre na mag-all out. Kasi ayaw kasi yung persona na technically mabait naman tayo. Pero ayoko nung persona lang ganun na sagad tayo na ano. Kasi nga, pagka nangulit tayo, ayun, sama pala na ugali nito. Unlike ngayon, medyo slightly, tayo, prank, di ba, prangka tayo. Hindi sila nagugulat sa mga ganun-ganun natin, di ba? No. Hindi, ganyan talaga yan. Tanga ng tingin niya doon sa puso ang laruan ko, picture ko, balagbag tong gagawin nito mga to. Di ba? So, safe tayo sa ganun. So yun pare, nandito na naman ulit tayo sa paborito ninyong portion, ang may tanong. So, i-message nyo kami pare. Ako, 8 Asset, sa mga Facebook namin kung meron kayong mga problema na gusto nyo marinig ang opinion namin. No? Welcome yan lahat. Gusto Welcome mo yan. ako magbasa? Ayusin mo para maintindihan ko, pre. Ay, di ako na. Makatulog ako. Alala ko maantokin yun mag nagbabasa ka. Hindi, mas okay sa akin to. Go. Sige. Ito. Hindi wala nang shoutout to kasi ano nga eh. Pagmasta niya si Joey Hindi, gago. Kasi kakakain lang namin, akala niya makakatulog ako. Pagmasta niya pagmasta niya. Tangin naman si Antisupot, clips. Mag-aabang yan, no? Nakabang yan. Pag paulit-ulit na si Joey sa sinasabi niya, yun na yun. Nagre-repeat siya dyan. Teka mo. Huwag mong i-clip to Ayun na, bawiin namin yung page na yun. Pa-help naman kung tama ba gagawin ko. Actually, idol ko po kayo at lagi ako naikinig sa podcast nyo habang nagdi-deliver ako. Ayos Okay. Ano to, Lala Move? Ganito kasi bala ko sana sabihin sa nanay ng ex ko yung ginagawa niya ngayon. Ano bang ginagawa niya ngayon? Bali, kwento ko muna yung senaryo ng ex ko. Live-in partner po kami, 5 years, at may isang anak na babae. 5 years old. Babae, years old. Ang gulo, pre. Live-in partner po kami, 5 years, at may isang anak na babae, years old. Hindi niya na-type yung edad. Nagkaiwalay po kami noon, September 21, sa dahilan po ng paghiwalay namin ay pisikalan. Actually, napuno lang ako, matrigger. Pero hindi naman ako yung tipong nananakit talaga. Ba't mo sinaktan? Ang gulo mo rin na physical mo nga eh. So, hindi talaga ako nananakit ng husto. Like, hindi makakatayo yung babae. So, bablock ayan mo. Hindi mo lang siya lulumpuin, ganun ba? At hindi rin ako yung tipong lalaki na nananakit araw-araw ng walang dahilan. Sadyang napuno lang ako, sa totoo lang, tulak lang ang nagawa ko. Habang tinutulak ko siya, ang tanong ko sa kanya, bakit siya ganyan at bakit niya ako sinasaktan? Isipin niyo po, kuya, inutusan niya ako ng alanganing oras para maghanap ng malaking karton at nagpa-print para sa school niya. First year college pala siya ngayon. Kakabalik school lang. Nagalit siya dahil maliit daw na print ko. Sabi ko sa kanya, anong malay ko dyan? Pinaprint lang naman yung sinend mo sa akin. Hindi mali yung walang instruction klaro. Okay sana kung inedit muna sa Word para
hindi sana nagkaganon, ano bang malay din ng nagpiprint? O, lamang kasi kung ano lang may binigay mo at wala kang instruction mabuti, yun lang ipiprint nun. So ayun, sabi ko, parang napasama pa yung effort ko. After that, palamig unti, tapos tamang suyo, hanggang sa nagalit na naman si Saltek. Hindi ko naman sinasadya na maupuan yung pinaprint ko. What? Tsaka akala ko hindi niya rin gagamitin dahil sabi niya papaprint na lang daw siya ulit. Puta, parang puro katangahan yung away ninyo, pre. Hanggang sa tinutulak niya ako, pinapaalis, syempre ako napuno na lang dahil simula na ng school siya, parang nag-iba trato niya. Kaya napatanong ako, bakit ka ganyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala siyang ibang sinasabi kundi umalis. Ako naman ito, ayaw ko. Kasi nga, naiinis na ako, hindi ko siya maintindihan bakit nagkakaganon siya. Pero baka isipin niyo po, JOP, na may iba na siyang inaano sa school. Wala po. Dahil dinadala niya anak namin doon at atid sundo ko pa po yan at mga kaklase niya ay puro babae. Yung anak kasama sa classroom? Pwede pala yun? Pag single, pag ganon? Actually, tropa ko nga yung guard doon. Dati pa po kasi sinasaktan na niya na ako, hindi lang ako gumaganti. Kinukurot at sinasabunutan as in lahat, tadyak sunto kahit ano. Hindi po ako gumaganti noon dahil alam namin na mali talaga manakit ng babae. Pwede naman. Talaga ba? Basta wala makakita, tapos sumusobra na siya. Kaya life and death. Noon, panahon na yon, sa totoo lang, may dahilan na para bitawan ko siya. Pero nagstay pa rin ako dahil mahal ko at ayun nga, hanggang sa nagkaanak kami. Ano ba? Tapos parang lumala lang. Kahit mataas ang pride niya, ako pa rin ang nag-a-adjust. Aminado ko na naging supot talaga ako. Balik po tayo sa senaryo na iniwan niya ako. Wala ka pa pala doon? Dahil nasaktan ko daw siya, tumawag siya sa mama niya. Nagpapasundo. Siyempre, ako wala naman akong magawa Tumawag na ng backup si Malande. So, kinabukasan nun, pinapunta ako sa bahay niya. Nagtry ako manuyo. Pero wala talaga Tingin ko rin, sinulsulan na ng mama niya. Hinala ka pa. Siyempre, dahil sa akin, natigil po yun sa pag-aaral. Sa totoo lang, yung babae talagang may gusto mangyari yun. Kasi una pa lang, mali na talaga yung ginagawa namin. Pero siyempre, minahal ko na rin ng husto. Ano ba to? Lasing ba to nung nag-message? Ang gulo pre, no? Lasing yung nag-message sa mama mo ng antok na GOP. Hindi, tsaka wala siyang period kama, pre. Tuloy-tuloy. Oo, naiinis ako sa itong pet fib ko Walang kama, period. Nakakalito. Kasi lasing nga yan. Hindi ko rin alam kung bakit. Napamahal ako doon Tangina. Ano ba ayusin natin, love life mo o yung pag-e-essay, pagsusulat mo ng Liam dito? Tangina, tingin ko mas may problema ka pa doon Oo. Dami kong sinayang na oras mo ko yung inanon. Pero going back tayo sa kwento. Kanina ka pa nag-going back Sabi na lasing ang gago Hanggang sa lumipas ang araw, nagka-mabutihan ulit kami ng ex ko. So ayun, nagtry ako manligaw ulit. Or suyo-suyo. Kumbaga kasi ako iniisip ko magkaayos talaga kami. Ang dami niyang side no? So, eto. Punta tayo sa question niya. Hindi ko alam saan napunta utak ko nung babaeng yun. So, ito na nga kuya. Gusto ko kasi sabihin sa nanay niya, mga kagaguhan niya. Ngayon, okay bang sabihin ko? Actually, ayaw muna kasi ng mama niya na magjowa muna itong ex ko. So, parang may cheating na nangyari. May cheating na nangyari, pre. So, ito question niya. So, ngayon medyo okay nang iniisip ko lang para makaganti na rin tama ba na ginawa ko yun para maaga pa lang mapagsabihan na. Kasi nga siya na lang inaasahan Patay na rin kasi yung tatay niya. Tas breadwinner pa. At may 2 kapatid at may anak pa. Ang point ko kung puro landi lang gagawin niya pa rin,
tigil na siya sa pag-aaral niya. Alam ko naman wala pa akong karapatan doon. Pahid na lang din po ang identity ko. Kung sakaling matakay niyo po ang kwento ko, sana masagot niyo po at matulungan Hindi niyo. na mo, gulo mo mag-chat eh. Pangalanan ka namin eh. Wag ako nang puwisit sa'yo eh. Pero Kingin mo hindi ko na binasa pre, nag-cheat yung babae. Indrapan ka namin. Nag-cheat yung babae. So, ang gusto niyang malaman, pagka nag-cheat ba ang ka-relationship mo, Isusumbong niya sa nanay. isusumbong mo ba sa nanay? Tangina. Pero kasi Ano may sa palagay anak nyo yun doon? Ha? Dapat ba sumbong mo sa nanay? Hindi. Hindi. Pag ginawa mo yung sabihin, hindi ka pa ready sa relationship, ikaw yun. Ikaw yun bilang lalaki. So, dapat hindi sumbong. Last resort na yun kung talagang sobrang bigat na. Oo. Ikaw munang... Ikaw mag-decide muna. Ikaw muna. Oo, agree ako dun. So dapat magdesisyon ka muna. Tapos pag hindi na talaga maayos, saka mo sabihin sa Oo. parent. Deserve din ng parents nila na malaman. malaman. Oo. Personally, if nandun ako sa ganong klase ng senaryo, sasabihin ko lang sa parents niya pagka papabalikin ko na sa kanila. Pag wala na akong magawa, Oo. kumbaga, doon ka na. Kompleto na yung decision mo. Oo. Kumbaga, ginawa ko na yung part ko, tapos, saluhin mo nga. Ayan na! Ayan na! Nagkikin na yung sinangag pare. Hindi. Pumasok na! Yun na Pati yung tokot baboy. Yun na yung decision ko pagka malalaman na lang ng parents pag ayoko na. Pagpapauwiin ko na sa kanila. Pero yung nag-cheat po sa akin yung parents, tapos anong gagawin ng parents? Mag-decide yung parents para sa'yo? Oo, kaya nga sa akin mali yun kasi parang pinakita mo na, umamin ka na, pinakita mo na hindi ka handang magkaroon ng relationship. 'Di ba? Yan nga ang ibig sabihin ng pagiging lalaki natin eh na Haligi. haligi. Pag may anak na kayo, katulad niyo, may anak daw sila. Ikaw ang haligi dyan. Di ba? Sa relationship ninyo, ikaw asawa mo, anak mo, ikaw ang haligi. Hindi pwedeng maging haligi yung tatay niya. Di ba? Ikaw ang haligi. So, hindi doon mo mapapatunayan pre na hindi ka pa dapat magka-relationship pagka isusumbong. Hindi na. Para sa akin, ibalik mo na yan doon. Saan mo sabihin, nagloko na po yan. Pero, hindi na para mag-decide. Diyan na yan. Diyan na po yan. Hindi ko na po. Pandulong desisyon na yun. Tapos na ang Oo, tapos usapan. na. Oo. Ikaw ba? Sige, ikaw. Ito lang isa pa, sorry. Isa pa. Nakakatawa lang siya kaya malaki ang pakiramdam ko na yan eh. Nakainom, tapos habang nasa kama, nag-trip mag-send ng message. Kasi, Pansin ko nga parang ganun. putik, ang point niya ay... Wala nga point eh. Wala nga. Kama. Yun nga, hindi kasi ang pinaka-important. Bars. Mga gano'n ito. Gets ko nga eh. Nagets ko eh. Okay. Kasi ang pinaka-importanting concern niya, ganito, ang pinaka-importanting concern niya ay yung cheating at kung sasabihin niya ba sa magulang ng di ba? Gusto niya isumbong. Oo, pero puta, may printing ka pang sinasabi na upuan yung printing. Putang ina. Wala tayong pakialam sa mga ganyan. Pag ganyan ang usapan, cheating, wala akong pakialam sa pinaprint na upuan mo yung pinaprint. Sinasabi niya lang doon kasi na parang crazy chick nga yung babae na umbaga inutusan siya. Nagalit dahil nga maliit daw yung printing na hindi naman inayos ng utos kasi nung babae. So parang umbaga, all out siya dito pre. Lasing talaga siya. Lasing nga. All out niya talaga yung kasalanan ng babae simula umpisa pinanganak ng babae. Tingnan mo yung babae, tatanggap ng mali yan. Ikaw nga mali. Tingnan mo gano'n. Okay, ako mali. Tingnan mo gano'n. Sana ang dali ng buhay kung gano'n, di ba? Putang ina, tatanggapin mo, ikaw talaga ang mamaliin yan. Pero dun sa tanong niya, ito kasi mali ng mga niloko na sila, lagi pa nilang kinukonsider yung feelings lagi ng babae. Oo nga. Tama yan. Dapat matakal natin yan, pre. Matakal natin yung Kasi ang nangyayari, ayaw pa nila magpaka-heartless kahit binaboy na sila ng ganon. Siguro yun ang isa sa matututunan nyo sa akin, Hindi naman para i-disrespect yung mga babae, but gusto ko lang din na i-exercise nyo ulit yung boundaries ninyo, self-respect ninyo, kung kailangan na may damdamin na mapunit sa pag-exercise nyo ng sarili nyong boundaries at self-respect, wala na tayong pakialam doon. Kasi in the first place, ikaw naman ang binaboy niya. Binastos ka niya eh. Pinahiya ka niya dahil nag-cheat siya.
So kung masasaktan mo siya sa pag-exercise mo ng sarili mong respect sa sarili, hindi mo na problema 'yon, okay? Hindi. May isa nga akong technique na sinasabi sa matagal ko na sinasabing technique sa mga subscriber natin noon ko pa sinasabi to on how to para hindi kayo malito kung paano ba ako makikipag-deal sa babae. Yung method nga na mirroring. Maganda yan. Pagka ang ibig sabihin ng mirror. Kung ano yung nakikita mo sa mirror, binabalik lang naman sa'yo ng mirror, di ba? Yes. Pag pumakyo ka sa mirror, papakyuin ka rin ng sarili mo. Ganon. Pag maganda yung pakikitungo sa'yo ng babae, it makes sense na maganda rin naman ipakita mo sa kanya. Pero pag binabastos ka na, ibalik mo din yung pagiging bastos niya. Di ba? Correct. Pag ganyan, sinicheat ka. O yan, kunyari, for example, i-apply mo ngayon yung mirroring sa scenario na nangyari sa'yo. Nag-cheat sa'yo. O, ano bang ginagawa pag nag-cheat sa'yo? Hindi kinoconsider yung feeling nung partner niya. Ang kinoconsider niya yung libog niya lang. O, di ba? Ganun ang cheating. O, apply mo ng mirroring yun. O, kinonsider mo ba yung feelings ko nung ginawa mo yan? Hindi. O nga, hindi rin itay ko consider. Putang ina mo, umuwi ka. Umuwi ka dun sa inyo. Wala na akong brutal pakialam ng GOP yun, O, ganun. Mirroring. Para hindi ka na mahirapan. Simula ngayon, sa mga nanonood sa atin, ito ang i-apply yung method pag in dealing with women. Mirroring para wala nang kahirap-hirap. Madali lang i-analyze eh. Boss Josh, bastos siya sa akin or hindi siya nagre-reply. Mirroring. Wag mo na rin replyan. Wala namang sense eh. Di ba? Oh, Boss Josh, nagre-reply naman siya sa akin pag nag-good morning ako. Good morning din siya. Okay, tuloy mo yun. Mirroring mo lang. Para wala nang ano. Tama. Yung part nga na yan, alam mo, realistically speaking, ang sa akin, ang nagturo lang dyan na, puta, wala akong pakialam sa'yo, yung gano'n, kung hindi mo na i-consider yung pakiramdam ng babae, ano lang din, dahil sa nakarami ako ng babae, kaya mo siya matututunan, di ba? Napakadali nga dahil sa dating ng kwento niya, masasabi na naman natin, bata na naman to. Nakakailang babae pa lang to, kaya ganito siya. No, alam mo yun? Tama. Kaya ang hirap magpaka-righteous pag ganitong topic. Kasi ako nga, paano ko sasabihin na pwede kang maging mabuti sa babae kahit konti yung experience mo sa babae. Paano ko sabihin na makaka-apply ka ng tama na treatment sa babae? Kung ang nangyari sa buhay ko ay nakarami muna ako ng experience bago ako nakapag-apply ng tamang treatment sa babae, di ba? So, wala. Katulad niyan, ang sagot na naman dyan, hiwalayan mo na. Tapos magparami ka ng body count. Yan talaga eh. Di ba? Kasi, halimbawa yung mirroring nga, pinadali mo na yon. Pinadali. Pero pupusta pa rin ako. Kailangan pa rin ng practice niyan. Practice yun. Kasi, syempre, hindi naman niya kayang basta-basta lang i-mirror. Kasi nga, minamind niya nga yung feelings ng babae. Yun na nga eh. Hindi pa rin talaga. Yung sinabi ko na yon, hindi pa rin siya madali. But at least kahit papaano, kung alam mo yung method na yon, mirroring yung sinabi ng sa ESP yun. So, mag-iisip siya. Teka, ano ba? Mind ko ba to? Ay, mirroring. Bastos to. Bastos din ako. Hindi at least kahit papaano, di ba? Mga babae kasi ang pinaka nagkondisyon talaga sa mga lalaki para maging beta male ng batay. Dun talaga tayo nagkakaroon ng konsensya. Ginamitan nga tayo sa utak natin ng palaman na huwag kang sasagot sa babae, huwag ka lalaban sa babae. Yun. Kaya lumaki tayo na ang laki ng konsensya natin sa tuwing magtatama tayo ng ugali ng isang babae. Para bang nababastos natin yung pagkababae niya. Pero kung titignan mo, nilalabas mo lang naman yung respeto para sa sarili mo, di ba? Pinapakita mo lang na hanggang dito ka lang. Ito yung respect ko sa akin. Ito ang dapat kong ma-receive. Ito kasi yung binibigay ko. Pero masasagasama mo na yung damdamin ng babae. Sobrang sinupot kasi tayo ng mga parents. Ayoko naman sisihin parents natin, pero ganun talaga kasi nag-exist ang mother talaga eh. Yun nga, yung gonna double down on that. Kasi nga yung wag kang pumatol. Wag kang pumatol sa babae. Mat ko, ganun din eh. Bata pa lang tayo, yun na yun eh. Once makita ka ng babae, wag mong papatulan yan. Kahit anong gawin sa yan, wag mong papatulan yan. Ganun lagi sinasabi sa atin now. Siyempre, dahil bata tayo,
hindi naman natin ini-interpret yung sinasabi ng... Iba yung pag-interpret natin pag bata tayo. Kaya pag sinabi wag papatulan, as in lahat, wag talaga. Logical lang, straight. Oo. Straight. Ganun lang. Okay, opo. Di wala. Maski kahit sa bunutan tayo, pag... Oh, actually, elementary in high school, di ba? Oo. Kaya nga, tapos ito pa, dagdag mo yun, isa yun sa mga nagpasupot, yung sinasabihan ka, wag mong patulan yung babae. Tapos, pangalawa, pagka bata ka, siyempre, di maiwasan na makapag-away ka rin sa babae talaga. Pag nasa bunutan ka, kahit sila yung nangunguna, sila yung nangaasar. Oo, mga bata tayo. Ay, baho. Asan ka ng babae? Papatulan mo. Pak, kahit siya yung nauna, pagsasabihan yung lalaki. Kaya nga. Di ba? Ba't mo sinasaktan? Babae yan. Ganun lagi eh. So, lumaki yung lalaki talaga automatically na takot. Takot sa babae. Yun na lang. In short. Hindi, pero ito sabihin ko, ang sisisihin ko dyan talaga kung bakit ako naging beta sa babae dati nung bata ako. Ang may kasalanan yan ay ang A4, NSYNC, tsaka Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Playing games With my heart. With my heart. Ang lakas sila magsupot, no? Oh, pre, Pero sobrang bata ko pa nun. Totoo lang. Kayo ang pinakamas nakaabot nun. Westlife. Babad ako, Legit naman, pre. babad ako dyan sa mga yan. Babad ako to the point na Nagkaisip ako, SB19 na eh. Hulul. Hulul. Yung si malupit. Okay. So, anong nangyari nun? Dahil lagi ko napapakinggan yun. So, ang tumatak sa akin na ganun palang treatment sa babae. So, nakaka-apekto ang music sa tingin ninyo? Oo, nagbabanatan mga youngster ngayon. Diba kasi sa mga drill music saka sa hip-hop na puro suntukan ng mga tugtog ng hip-hop ngayon, pre. Ako pa rin sasabihin ko, sa akin music talaga. Ang lakas talaga ng impluensya ng music. Yeah. Kaya ngayon mga propaganda, ganyan na rin. Pero, Bakit ba nagsapakan yung punk at hip-hop dati? Dahil sa music din, di ba? So, ang nakikita ko doon, lalo pa, dahil sa galing nga na yung NSYNC, yan, Westlife, tumatagos talaga sa akin. So, sinusubukan kong i-emulate yung pakiramdam na yun pag nakita ko yung babae. Di ba? Kaya... Real talk yan eh. Iniwala ako dyan. I lay my love on you. It's all I wanna do. Every time I breathe, I feel in you. May close-up, pa yan, pare? Camera shot, no? You're open up. Di ba? Sa ulanan. Umuulan tapos Tapos gaganunin yung katsyum. May isang katsu lagi sa isang grupo. meron. Gaganunin mo. Totoo. Sa A1 yun eh. Love. No, madalas may mga katsu talaga eh. Tapos may isang lalaki doon na ang taas-taas ng birit palagi. Putang ina na hindi mo magaya. Diba? Pero lahat ng boy band lagi may isang bibirit. Yun ang formula eh, no? Oo. Yun ang formula. Tapos yung pinakagwaping, ay, yung leader. Ay, yung leader. Siya yung pinakugoping. Mar. Tapos merong parang bad boy din sa kanila. Meron. Tapos may pinakapangit din, di ba? Hindi, ayoko niya, pinakapangit dyan. Yung parang makumpleto lang yung number. 7 kailangan namin eh. Ano ba yung pang 7? Yan na lang. May sablay lagi, di ba? Isa or dalawa. Tapos yung isa, ang taas bumirit. Naalala ko sa NSYNC yung yung Yan. braids yung buhok, yun yung parang pinilit lang eh. Pero yung sabi daw, kung kumakalat sa TikTok, boses niya daw yung magaganda ron Siya yung may talent. Oo, pre. Parang inedit-edit lang kasi gusto ata pasikatin si Justin. Pero boses niya daw. Pero ewan ko, chismis lang naman yun. Pero sinabi ko lang dito. Ano yung pinaka-paborito yung kanta ng boy band dati na pang betang-beta talaga? Paborito kong kanta ng Backstreet Boys, yung Shape of My Heart. Ako sa akin, pinaka-bet. Looking back To the things I've done. Puro pagwapo lang yun. Ako, eto, hindi to sobrang sumikat, pero sa akin ko talaga betang-beta to. Yeah. Dito masyadong sikat eh. 10,000 Promises ng Backstreet Boys. Kantay mo nga, paano ba? Sobrang emo, pre. Paano? Sabi niya, ganito. Gago, hindi ko kaya, makikringe ako. Sige na. Basta parang, sobrang emo niya na. Once we were lovers before. Ganun talaga. Oh, cringe, pare. Sobrang lungkot. Sobrang lungkot. Hindi ka na pakinggan. Emo. Pero kung titignan mo, pre, sige, mag-isip ka pa. Ako meron pa pre na nakakapakinig mo lang bago lang. Pinoy banda, grabe yung lyrics, pre.
pang simp na simp talaga. I don't want to hate it, but real talk lang. Yung, Pabitawan mo. anong banda yun, pre? Yung Bago. Bulong. Kanino kumanta ng Bulong? Anong lyrics ng bulong? Tangina, pre, simp na simp. Ang creepy pa nga eh. Parang, yung banda to? Bulong. Teka, search ko lang Sige, real quick. ano? Ayun, December Avenue, pre. Paano ang kanta yan? Gago ka, mababash ka dyan. Hindi, Oh, gago. real talk. Di, wala akong pakialam. Real talk, pare. December Avenue. Grabe yung lyrics. Parang, nung pinakinggan ko siya, maganda naman talaga, pre. Ito naman, real talk naman. Give credit where it's due. Ang ganda nung kanta pagka, wag mong intindihin yung lyrics. Ang ganda nung kanta, pero, intindihin mo yung lyrics, ang creepy, pre. Bulong. Pinakinggan ko eh. Tungkol saan? Para siyang lalaki na hindi gusto nung babae. Ito yung lyrics na lang. Sabihin ko yung idea nung kanta. Sige. Yung lalaki na hindi gusto ng babae, pero para sa kanya, parang sila. Tapos, may lyrics pa nga doon na gusto niya daw bulungan yung babae na gusto kita kahit di mo ako pinapansin. Ganun, ang creepy, pre. Pero kasi yun ang malakas no? Ang daming views dyan eh. Kaya nga, Ang ito hindi. daming views Magandang yan, opportunity na rin to eh. Kasi, Saan na yun? Ayun o. sa ano talaga? 3 million views to, pre. 3 million views. Sige. Kasi tuloy mo. sa business kasi ng music, sa simping may pera talaga Yun eh. nga eh. Para yung ano pre, para yung tsokolating sobrang tamis. Ganun yan, gets nyo? Ikaw ata nagsabi sa akin yan eh. Baka nga. Na mag-ano ng music, mag-love song shit. Ako yun, sabi ko Ah, R&B. siya? Pero sabi ko R&B, kahit di naman love song, basta R&B. Pambimbangan. R&B, pambimbangan. Pero basta basically, ganun ang formula kasi. So actually nga, alam mo pag naiintindihan mo na tong bagay na to, pwede natin i-consider na baka meron dyan sa mga artist na yan na doing it for the business lang talaga. Oo. Baka meron ding artist dyan na talagang siya yun, so wag mo siyang tutularan. So, pero i-consider mo rin na merong artist na doing it for the business. Ayun, tingnan mo lang lyrics. talaga. Ikaw karamihan nag-game lang eh. Kasi tama yung sabi mo, nandun sa love song yung pera. Si Kastakli, nasarapan na mag-love song. Sobrang dami ng love song. Di na masyado nagra-rap. Konti na lang yung rap niya. Oo. Puro love song talaga nilalabas niya. Relapse. Benta eh. Laki ng pera talaga. Sige, speaking of Kastakli, kaya halimbawa nung chinempo niya talaga yung kalimutan ka, no? Ako personally, hindi naman ako naniniwala na hindi siya moved on kay, Game lang talaga. game lang eh. Kasi, Si Kastakli ha. Ang Magaling kulit ka nung talaga. iba. Magaling ka. ang kulit ng iba apektado kasi nilabas niya yung kalimutan ka nung kinasal yung ex niya, di ba? Nilabas niya yung kalimutan ka, di ba? So halatang sinakyan niya, gusto niyang perahin eh, di ba? Pero yung iba merong mga nag-comment na putik ngayon gawa-gawa ka ng kanta. Pagkatapos mong parang ganun, Pakais niloko-loko. tanga na lang talaga no. Parang tinatanga na lang talaga Saka eh. ano, pre, ito, speaking of NSYNC, di ba, pang simp na sip yung kanta nila. Pero putangin na mga playboy yung mga halimaw. Di ba? Sila yung mga ang daming chicks yung mga paiba-ibahan ng chicks. Justin Timberlake, putangin nang yun, paiba-iba rin ng chicks yung hype na yun. eh. Kaya Chris Brown, di ba? Naglalabs din Oo. minsan, pero Oo. bembangero din. Kaya itong December Avenue, shoutout sa inyo, no, sa bandang yan. Tingin ko ginagawa din nila yan for the game. For the game. Kasi nga, yun na yung nabuo nilang forte. Genre pala. Which is So, benta naman. Pero ang ang downside, dahil hindi naman alam ng mga bata yun, ginagawang personality ng mga bata yun. Ito, shoutout ko lang. Ang ganda ng lyrics, pre, pero kung babasahin siya ng isang katulad na natin, sabi ko, parang tangina, grabing pagdudusa mo naman sa pag-ibig, pre. Ano sabi? Basahin ko Ito lyrics siya, chorus to, ano yun? Ako'y alipin ng pag-ibig mo. Ayan pala yun! Ako'y Alipin ang pag-ibig mo. handang ibigin ang Isang tulad mo. Yeah. Hanggang ang puso Puso mo'y mo'y sa akin lang, hindi ka na maiiyak. Ikaw ang ilaw sa dilim at ang liwanag ng mga bituin. Sabi ko, I love you, Angela! ang ganda niya painggan, pre. Ang ganda niya painggan. Masisenti ka talaga. Nangin mo, hindi tanghali ngayon, tanga. Pre, masisenti. Nangin ito sumigaw. Ano ka naman 12 p.m.? Ay, gago. Launan na pala. 1:46 na pala. Gago. Nagulat ako dito. Ano na, madaling araw na pare yung mga nanonood dyan. Pero ito nga, pre. Ay, gago.
I will give credit sa December Avenue, pre. Ang ganda nung pinapaenggang ko to sa kotse. Nag-play lang to randomly sa Apple Music. Nag-relapse ka? Ang ganda. Ang ganda. Sabi ko, tangina, nakakalambot talaga. Ang ganda. Tapos, painggan ko nga ulit, patingin ng lyrics. Tangina, doon na sabi ko, puta, grabe to. Nagdudusa to sa pag-ibig. And nabasa ko yung mga comments, pre. Diba? Nagbasa ako ng comment section. Gago, nagre-relapse lahat yan. Nagbasa ako ng comment section. Ngayon talagang nasisenti sila, pre. Ay ano, may comment dito. Parang dati lang hinihiling ko maging tumanda. Pero bakit ngayon, nung tumanda ako, mas hinihiling kong bumalik sa pagkabata. Talagang natatouch yung emotions nila, pre. You know, dati gusto ko maging matured. Ewan ko, pero parang naalala ko yung sa bandang ang second na, ay, ito, may nag-English pa, oh. It hurts me so deeply knowing that my own parents are not proud of me no matter how much I try. Yung mga ganun. So parang dahil sa isang kanta, kaya maniniwala talaga ako, magbe-base yung personality mo or emotions mo based sa pinapakinggan mo talaga. Oo. Kasi nga, dahil paulit-ulit siya, ano nga siya eh, ano to? Parang meditation eh, di ba? Dahil inuulit-ulit, talagang nagiging ikaw yun eh. Para siyang pagkain kasi. No? Kaya yung correct. Kaya kung pinapakinggan mo puro depressive song, wag ka mag-expect na maging happy person ka. Tsaka huwag ka mag-expect na titikas ka. Gusto mo Yun na tumikas, di ba? Gusto mo maging malakas sa buhay. Huwag mo expect. Kung gusto mo sumikas, may mga babaguhin ka talaga at isa yan eh. Pakinggan mo sa Dao, Pimp. Yeah. Oh, yan. Fuck you, Cinderella. Oh. Totoo, nakakalambot ang love song. Kasi nung panahon ang tanginang yan, sobrang lover boy ko. Diba pinapakinggan ko mga love song nun. Hindi boy band eh. Kasi nabulat din naman ako kasi otits ko laging boy band talaga. Ako, boy band ako dati. Dami namin CD pare. Kasi laging yung pinapatugtog ng tito. Kaya nakabisado ko rin yung mga tugtog talaga ng boy band. Pero bata pa ako noon, elementary pa ako noon. Love song. Ayan, sila rin. Sila nakamulatan ko eh. December. Aeroplanong papel. Ang kanta nila, alam mo yun? Baka, Di ko familiar alam. sa akin yan. Madrama din yun. At saka yung kanta nila. Aeroplanong papel, tapos yung... May kanta pa silang isa eh, yung... Sa ngalan ng pag-ibig. Ano yan? Yun ba yung ano, dahan-dahan? Ito yung dahan-dahan. Grabe rin tong lyrics nito, Dahan-dahan pre. lang. Hindi, yung lyrics nito, babasahin ko. Sige. Dahan-dahan lang. Oo. Di ba yun yan? Hindi. Ano, pambimbangan yun. Dahan lang. Maganda to eh. Gusto ko tong magandang topic to, pre. Magiging trending to eh. Dahan, December. Yung yung lyrics nito, pre. Grabe rin to. Saan ba yun? Buksan mo. Ayan, dito. papasukin Tingnan mo yung lyrics ako. na to. Tingnan mo. Dahan-dahan mong bitawan puso ko hindi makalaban. Biruin mo yung lyrics mo. Ang grabe, Oh, yun. Minsan. Mong iniwan, labis na nahihirapan. Gago, ikiklip yan, bro. Ha? Ikiklip yan. Yung gago, pre. Trending, putang ina, sige. Ikiklip niya, isiklip yan, pre. Yung Yun, magkanta mo. yun yung point eh, na parang grabe yung lyrics. Ginagawa mong Masakit talaga sa puso, pre. helpless. Helpless. Ganun yun. Dahan-dahan mong Isa pa. bitawan ang puso kong hindi makalaban. Yung kasunod. Ayaw, mapapakanta kasi ako. Hindi ko kaya basahin eh. Sige lang. Hindi ko alam yung kantang yan eh. Hindi ko alam yan. Dahil minsan mong iniwan. Labis na. Parang ako nagkakaraoke dito, pre. Nagbabasa ako. May hawak na mic. Covers PH. Utay na. Pero hindi. Hindi ako maghintay. Pero real talk. Credit sa December Avenue. Ang galing ng lyrics nila, pre. Mahahabag ka Malapit talaga. din talaga sila magsulat. Mahabag ka, masakit sa puso. Nauna ko sila nakilala, pare. Aeroplanong papel. Ganda ng lyrics nila doon, tol. Medyo malalim din na... Pakinggan niyo yung pag-uwi niya, Aeroplanong papel. Di ba lamang narinig ko na yan? Nalilito na lang ako kasi parang magkakatono lahat ng mga kanta nila eh. Di ba? Oo. Pero yun nga, nandun tayo sa point na
pag emotional ka na lalaki at hindi ka makaalis, so baka kasi yung araw-araw mo music sa biyahe, sa jeep, commute pa uwi, papunta sa trabaho, puro ganito, hindi siya healthy para sa akin ba? Yup. Kailangan balansehin mo, matuto ka makinig ng kung podcast na lang muna. Tapos kung gusto mo ng mag-senti, okay, pero wag lagi. Kasi pag lagi kang naka-under sa emotion, lagi mong gusto mong pa-andarin yung emotions mo, masarap naman talaga. No doubt. Kasi ako nga, nung napainggan ko, parang, sarap pa. Pero pag lagi mong pinapractice yung sarili mo na palambutin yung sarili mo, at lagi, ay magiging default settings mo yan, pre. Di ba? So, hindi mo masasuggest yun na mag-sad song to mga taong to. Lagi, wag ganun. Wag ganun. Again, maganda makinig na ito from time to time, but if gagawin mong habit, imbis naman makinig ka ng podcast, matuto ka, hindi healthy to para sa'yo. Hindi, sabihin ko pa nga kahit kahit halimbawa mag-decide ka ngayon, hindi, ayoko na makinig ng love song. Mas lamang pa rin na mas magiging maganda pa rin ang buhay mo. Walang masisira sa buhay mo kung mag-decide ka ngayon na ayaw mo na makinig ng love song. Actually, Wala. Ito. Ako tagal ko na hindi nakikinig ng music eh. Ang pinakikinggan ko na lang, Pimp, yung Stay, You know? Going down. Diba? Thinking about me. Yan na lang ang mga... Yun yung paborito kong kanta niya eh. Sa sound trip, pang kotse. So, tingnan mo nga, Alam mo to nung mga una, nagagalit sa intro. Tapos ngayon, hinahanap na nila yung intro music. Asa na yung level up? Ganun pa sila. Ba't nung unang pangit niya yan? Gulo nyo eh. Ngayon, tinanggal ko. Hinahanap nyo naman. Hindi na malaman eh. Kaya gawin na lang natin yung gusto natin eh. Ay, Kasi, isang puta. Hindi kasi ang dami talaga. Every time, pangit yung tanggalin mo. Tapos ngayon, nasa na? Ba't mo tinanggal? Level up. Kagunto. kaya dapat tayo na lang masunod eh. Kasi pag sinunod mo sila, wala, indecisive yung mga yun eh. So yun pare, salamat no. So kung gusto ninyo again malaman namin tangina mag-suggest kayo ng ay gago, ano ba 'to sinasabi ko tangina. Pwede pa. Kaya pa Kung pre. gusto ninyo pag-usapan namin yung mga problema ninyo, gusto Gago. marinig yung mga advices namin, i-message nyo si Sadao, 8Asset at Josh on Point sa Facebook namin, babasahin namin yan. Safe yung mga identity ninyo kasi confidential yan pare. So again, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast, magbabalik kami. 3 a.m. Gang! Naging 3 a.m. para Nagulat ako sumigaw kanina para 2:00 na. Natakot nga ako, na-realize ko rin. Baka tawagan na naman kayo ng guard dito. Hindi, okay lang, paalis na kami. Ito, shoutout ko lang si Devon Bolivar. Mabilis lang ulit. Devon Bolivar ulit, suki ito. Present, mga pare. Laging present to si Devon. shoutout sa'yo, Devon. Si Mind Mosphere 0991, shoutout sa'yo. Sabi ni Kuya Joe 5637, galing talaga ng anti-support. Dami ko natututunan. Sabi ni Gerard 1014, let's go Rainbow Gang. Sabi ni Abelard Dogs, galing talaga 8 Monching. Tignan mo, Monching na tuloy tawag sa kanya. Sabi ni Pacquiao Power Clips, mga boss, maganda din mataping yung Epstein file. Ay, nabanggit ko na to kanina. Sobrang valid points, agree sa inyo mga sob. Mahalagang ayusin ang sarili para matagal at di mawala attraction at gigil ng babae sa atin at makabuild up ng commanding at leading na aura. Magkaroon din ng self-control, sabi ni Romcoon 9961. Sabi ni Cholo 243, magandang gabi mga idol. Salamat sa mga content nyo. Nakaka-inspire pakinggan habang pauwi sa trabaho. Shoutout parang QC. Maraming salamat, please keep it up. Sabi ni Eri Plays 14, magandang hapon sa lahat, lalong-lalo na sa tagapakinig. Yeah. At si Kuis Takumi, present, ka 3PM gang, Lagi late yan, nood naka-duty ngayon sa racket. Si Takumi, no? Lagi nagko-comment yan. Jan Avila, present. Gio, nagpe-present yung mga member natin, no? Backgroundan mo. Tama. Sabi ni Alvin de la Kaya mo Peña. totong i-clip mo yan, pre. I-clip mo. Para makita nila yung talent kong isa. Alvin de la Peña, 614, let's G. Sabi ni My life and style, alagaan ang sarili para di magbeg sa bembang, maligo, mag-workout, magpabango at mag-toothbrush. Iwas sa basic, blah blah blah. Shoutout sa lahat, ingat kayo palagi. Maraming salamat sa mga ka-3PM gang. This is Anti-Support Club. Palupit na ng palupit, pagka na namin
makamit. Ulit